Manila Broadcasting Company. DXTC 95.9 Radyo Natin FM of Manila Broadcasting Company, MBC Media Group is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, in partnership with the Cotabato Institute of Technology, Foundation Incorporated, KITSP. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa inyo, di magaga. Arangkada Balita! DXTC 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City sa proud member of the KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas of MBC Manila Broadcasting Company or Media Group. Tama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan na 6 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Magandang hapon na Central Mindanao. Welcome aboard sa Arangkada Balita. Ngayon ay araw ng Lunes, ika-1 sa buwan ng Hunyo 2026 at ika-15 sa buwan ng Julhizza 1447 sa Islamic Hijra Calendar. Sa ngalan po ng aming butihing station manager sa aming admin officer KBP license, BCTR Sir PB Jawaril at sa aming news head, Miss Norunisa Mamital Hussein. At sa aming mga media technician, ako po ang inyong makakasama sa loob ng isang oras. Radyo Natin, Caroline Abbas. 7 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at ang oras na natin sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated at ng Al Rais Ventures Corporation nasa pamahala ni Manager Abidin E. Ali at ng Green Pharmacy para sa mapreskong gamot. Hanapin lamang ang Green Pharmacy na makikita sa tapat lamang ng People's Palace in Suat Avenue, Cotabato City. Hatid din sa inyo ng Amaya Beach Resort na matatagpuan sa may kusyong Dato Udin Sinsuat, Maguindana del Norte. 6 na minuto makalipas or 8 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. At para sa ating pangunang balita, may kabuuang 20 indigena beneficiaries sa bayan ng Madalom, Lanao del Sur at Bacolod, Calawi ang nakatanggap ng libreng gamot sa pamagitan ng Beakers program ng Ministry of Social Services and Development kamakailan. Sa ilalim ng programa, tumanggap ang bawat benepisyaryo ng mga gamot na nagkakahalaga ng hanggang 10,000 piso sa pamagitan ng medical requisition slip na maaring i-claim sa mga piling sangay ng mercury drugs sa koordinasyon ng MSSD. Siyam na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Para sa iba pa nating mga balita, nagtipon ang 15 kinatawan mula sa iba't ibang ministry, tanggapan at ahensya para sa ika-9 na pagpupulong ng Bangsamoro Research and Development Council Technical Working Group. Ang aktibidad ay pinangunahan ng Ministry of Science and Technology sa pamamahala ni MP Minister Bailing Ismantawil na ginanap kamakailan sa BPDA Conference Room, Bangsamoro Government Center sa Cotabato City.
Nagsilbing mahalaga nga pagkakataon ang nasabing pagpupulong upang talakayin at patatagin ang mga pangunahing hakbang at programa kaugnay ng pananaliksik, pagpapaunlad at inobasyon o research, development and innovation sa buong rehiyon ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Pinangunahan ni Ginoong Nasruddin Iboysan, Director 2 ng Research and Development Services ng MOST, ang mga talakayan tungkol sa mahalagang agenda. Kabilang dito ang Resolution number 795 na sumusuporta sa pagpapatupad ng Magna Carta for Science and Technology Personnel. Ang mungkahi na isinama ang sektor ng inobasyon sa nasaklaw ng BRDC, ang Presidential Filipino Vision Award, mga pamantayan sa pagiging kasapi ng konsiho at mga resulta ng estratehikong pagpaplano ng pangkata sa mga naging usapin. Binibigyang diin ng mga kalahok ang kahalagahan ng pag-aangkop ng pagpapatupad ng Magna Carta for Science and Technology Personnel. Ayon pa sa kalagayan at pangangailangan ng BERMM, lalo na sa mga aspeto ng insentibo, benepisyo ng panlipunan at mga tungkulin ng mga institusyon na pagkasunduan din ng Technical Working Group na masusing pag-aaralan ng panukalang isama ang inobasyon sa mandato ng konseho. Kasama rito ang posibleng pagpapalit ng pangalan nito upang maging Bangsamoro Research, Development and Innovation Council bilang pagkilala sa lumawak na tungkulin nito. Tinalaka rin ang estratehiya upang mapalakas at may taguyod ang inobasyon sa rehiyon, lalo na't napansin na walang nakalahok mula sa BERMM sa mga nakaraang gawad ng Presidential Filipino Vision Award. 12 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon na nakiisa ang 325 magulang sa bayanihan Bulilit at parents orientation na isinagawa sa 21 Child Development Center sa bayan ng Mapon, Tawi-Tawi. Mula noong ika-25 hanggang ika-29 sa buwan ng Mayo taong kasalukuyan, nagtulungan ang mga magulang, child development workers at mga kawani ng MSSD Mapon Unit Office sa paglilinis, pagkukumpuni at pagpepenta ng mga daycare center, kabilang paghahanda sa pagbubukas ng klase sa Hunyo 15 taong kasalukuyan, kung saan inaasang papasok ang kabuuang 582 learners. Sa isinagawang parents orientation at tinalakay ng mga magulang at CDW ang mga patakaran ng CDC, mga learning activities ng mga bata at ang mga mahalagang papel ng mga magulang sa pagsuporta sa pagkatuto ng kanilang mga anak sa tahanan. Isinagawa ang mga aktibidad upang ihanda ang mga pasilidad at mapalakas ang partisipasyon ng mga magulang sa early childhood education sa Mapon. Labing 4 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon para sa iba pa nating mga balita sa ilalim ng programang Ayuda Alay sa Bangsamoro Alab. Patuloy na inihatid ng Project Tabang ang agarang tulong sa mga sektor at komunidad na nangangailangan sa pamahagi ng 10 kilong bigas at repack food packs ngayong araw.
Bilang pangunahing benepisyaryo, nakatanggap ng nasabing tulong ang mga tsuper at habal-habal mula sa Poblacion 1, Cotabato City at Cruising Simoy, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Ang hakbang na ito ay bahagi ng pagsisikap ng guminhawa ang kalagayan ng mga manggagawa sa transportasyon na kabilang sa mga sektor na lubos na naapektuhan at nangangailangan ng suporta. Bukod sa mga tsuper, kinabang din sa pamahagi ang mga membro ng Markaz Rahma Dumato Saban Lifa Fidel Quranil Karim na matatagpuan sa Barangay Kerker, Sultan Mastura, Maguindanao del Norte. Ang parehong uri ng tulong ay pinagkaloob upang matugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga nasasakupan na nasabing komunidad. Ang mga gawaing ito ay sinasakatuparan na bilang bahagi ng mas matatag na Bangsamoro Agenda ni Barm Chief Minister Abdurraouf Makakua na naglalayong tiyakin na ang serbisyo at tulong mula sa pamahalaang Bangsamoro ay umaabot hanggang sa pinakaliblib at pinakanangangailangang mga lugar sa pangangasiwa ni Project Tabang Brahim Pilangkua or Pilakua. Nananatiling aktibo ang Project Tabang sa paghahatid ng mga serbisyo at kagamitan na nagpapatunay na sa pangako ng pamahalaan na walang sinuman ang maiiwan. 16 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at tayo po ay magbabalik after this page short commercial. Magandang araw mga magulang at kabataan! Naghahanap ba kayo ng paaralang maayos, mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin? Sa Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated, tumatanggap kami ng kindergarten, elementary mula grade 1 hanggang grade 6, junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school na may strand na Humanities and Social Sciences. Sa Kitpi, may maalagang guro, maayos na pasilidad at edukasyong para sa masa. Mayroon din kaming scholarship program at tumatanggap ng mga scholars. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-enroll na sa Kitpi. Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa 0905-1423-948. Matatagpuan sa Poblacion 8, Kakar, Cotabato City. Sa Kitpi, abot kamay na bayarin, edukasyong siguradong kinabukasan. Emerging technology through innovative marketing. Almia Digital Marketing Services. Your one-stop store of IT products and printing consumables and after-sales service. Available are printer, laptops, PC desktop, computer parts, and accessories. Vending machine, laminator, binding machine, tuner powder, tuner cartridge, drum kit, refill ink, eco solvent ink, pigment ink, sublimation ink, laminating film, photo paper, office and school supplies. Almia Digital Marketing Services, Cotabato City Branch, located along National Highway, Rosary Heights 1, Sinsuat Avenue, in front of Colan School, Cotabato City. Almia Digital Marketing Services, Sarip Agwak Branch, National Highway, Poblacion Sarip Agwak, Maguindanao del Sur. For your inquiries, you may text or call at cell phone number 0935-921-2261 or visit its Facebook page, Almia Computer Works. What are you waiting for? Grab yours! Hello mga mamis.
Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic, open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered: family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cell phone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Quimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Water refilling station ba ang hanap mo? Ang Cotabato Aqua Life Water Refilling Station ay higit na mabuti dahil mayroong itong malinis at nakakabuti sa ating katawan. Matatagpuan sa Santa Ana Street, Rualo Site, RH13, Cotabato City. Para sa karagdagang katanungan, tumawag sa kanilang contact number 0916-3574-888 o 421-2011. Cotabato Aqua Life Water Refilling Station. A quality life, a quality water. Bay, siya kapan? Why, Bapa, nana ko din. Bapa. Bagi kaku sa walay na nakinog ko adan hindi balita yani mana na pagsikap sa mata na narinyang ko ged kasaki na bahas ka pangile ko dia ko pagkabate sa Quran kadi ko gere sa mapya nakyogo na makele kupon sa mga laga ang mga manisan. Ano natabuan Bapa? Kaadin na katawang ko. Nang bapatalunong ka na mapiyay ka-check upin. Kumpleto sila sa mga gamit sa ka-check up sa mata. Surlang Eye Care Clinic. Matunong kayo ito ba Bapa? Maya ba sa pagkambitya tanan na mapakayat daun kasaki kabawangan ko namag. Luka buanga sa Malaka na Gutierrez Avenue, Dusin Suat Avenue, Cotabato City. Ala inshallah nanalmo ko. Namagudasukal nalmo ko kando makele ko pa. Mga pagali nami, mga pakat nami, mubangili kano sa mapeka check-up nin sa mata, undo kompleto yung mga gamit nin, naangi kano sa Glang Eye Care Clinic, matun sa Balaka na Gutierrez Avenue, Dusin Suat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag kano sa cellphone number nilan 0966-024-6066. Kano email ad nilan glangacc@yahoo.com. Angay kano dun sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion and Welfare. Mole Job Portal project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito.
QR code sa larawan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng moliportal.h. Bumili at manalo ng 300 trips to Mecca raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa inyo, di magaga. Arangkada Balita! Itama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan na 26 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at ang oras na natin sa inyo ni MP Attorney Omar Yasser Sema at hatid din sa inyo ng Ministry of Labor and Employment at ni Dato Udin Sinsuat Municipal Councilor Teodoro Ted Moinget. Para sa iba pa nating mga balita, daang-daang residente mula sa Barangay Tamuntaka at Barangay Kapiton ang nakatanggap ng libreng serbisyo ng medikal at pangkalusugan sa matagumpay na isinagawang gawang bayan sa gymnasium ng Sitio Grotto ngayong araw. Ang proyekto ay inilunsad upang tugunan ang mga pangunahing pangangailangang pangkalusugan ng mga mamayan, lalo na ang mga nasa komunidad na nangangailangan ng agarang atensyon at serbisyo. Marami ang dumalo at nakinabang sa iba't ibang handog na serbisyo na inihanda para sa kanila. Kabilang sa mga ipinagkaloob na serbisyo ay ang mga sumusunod ang libreng konsultasyong medikal kasama ang mga kaukulang gamot, serbisyong paningin or dental services, X-ray at SEG, blood chemistry, libreng gupit, libreng tuli at iba pang kaugnay na serbisyo. Naging posible ang aktibidad na ito sa pamagitan ng matibay na pakikipagtulungan ng Project Tabang, tanggapan ni Chief Minister Abdurraouf Imakakua, 6th Infantry Division or 6ID ng Philippine Army, Philippine Marine at iba pang katuwang na ahensya at organisasyon. Ang pagsama-sama ng mga nasabing grupo ay nagpatunay ng matibay na pangako na tiyakin ang serbisyo at tulong ay direktang may hatid sa mga taong higit na nangangailangan. Layunin din ng ganitong mga hakbang na mapabuti ang kalagayan ng pangkalusugan at kapakanan ng bawat pamilya sa ilalim ng pamahalaang Bangsamoro. Ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng paigtingin din ang paglilingkod at pag-abot ng tulong hanggang sa pinakamalalayong barangay bilang sagot sa panawagan para sa mas matatag at maunlad na rehiyon. Dalawamputsyam na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at para sa iba pa nating mga balita, pinangunahan ni Police Colonel Jimwal Siason, Acting Deputy Regional Director for Administration ng PROBAR ang panayam at deliberasyon para sa mga personnel ng Philippine National Police na kwalipikadong mapromote sa ilalim ng first cycle
SRCY 2026 second level uniform personnel regular promosyon program. Ang aktibidad ay ginanap nitong araw ng Lunes o ngayong araw ng Lunes, ika-1 sa buwan ng Hunyo taong kasalukuyan sa Probar Lodge Camp Brigade General Salipada Kipendatuna, parang Maguindanao del Norte. Kabilang sa mga promosyon mula sa PIMS patungong Police Lieutenant patungong Police Captain. At Police Captain patungong Police Major. Dumalo sa nasabing aktibidad ang mga kinatawan mula sa Napolcom BARM, mga membro ng Promotion Board at Promotion Secretariat. Ito ay bahagi ng merit-based promotion system ng PNP upang masiguro ang patas, objektibo at komprehensibong pagsusuri sa mga kwalipikadong pulis para sa kanilang career advancement. Binibigyang diin sa nasabing proseso ang kahalagahan ng kakayahan, profesionalismo at mahusay na pagganap sa tungkulin habang pinapanatili ang transparency at integridad sa pagpili ng mga karapat-dapat. Tatlumput isang minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Para sa iba pa nating mga balita, matagumpay na nakilahok ang Cotabato Regional Medical Center sa ginanap na KCC Barangay Caravan sa paaralang elementarya na pagalamatan ng Cotabato City, kung saan naghatid ng mahalagang serbisyo ng pangkalusugan at iba pang tulong para sa mga residente ng komunidad. Nagsama-sama ang iba't ibang ahensya at organisasyon upang magbigay ng libreng konsultasyon, gamot, pagsusuri sa mata, gupit at iba pang serbisyo na naglalayong mapadali ang paghahatid ng pangangailangang medikal ng publiko na ginanapang programa noong ika-30 sa buwan ng Mayo 2026. Ang programa ay naging posible sa pakikipagtulungan ng KCC at ang mga kasapi ng Philippine Marines. At Ministry of Health or MOH, City Health Office at iba pang ahensya. Tatlumput-tatlong minuto makalipas ang alas 4 ng hapon na tinatayang 7,300 na individual ang lumahok sa General Assembly ng Damakling Province para sa SWC Community Forum, an orientation for moral governance na idinaos sa kamakailan. Binibigyang diin ni Sheikh Abdul Kahar Muhammad Taha, Chairman ng Polcom Damakling Province, na ang pagkakaisa at pagtutulungan ang mga pangunahing salik para sa kapayapaan sa komunidad ng Bangsamoro. Ayon naman kay Engineer Aida Silungan, mahalaga ang ugnayan ng bawat isa sa pagtataguyod ng mapayapang lipunan. Inihayag naman ni Attorney Mary Ann Arnado na makasaysayan ang darating na halalan, kaya kinakailangan ang mayorya mula sa United Bangsamoro Justice Party o BJP. Sinundan ito ng pahayag ni Anwar Alamada na ang pananampalataya at pagkakaisa ang susi sa pagpapatuloy ng layunin ng Bangsamoro. Ipinaliwanag naman ni Abdulaziz B. Talib, Director of Information ng Damakling Province, ang tatlong pangunahing agenda ng Moro Islamic Liberation Front
Islamization, social movement at self-reliance. Idinagdag ni Sheikh Marchok Picaulan na ang pangunahing layunin ng pakikibaka ay ang pagsunod sa mga kautusan ng Allah sa kabila ng mga kinakaharap na hamon sa pamumuno at politika. 35 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon na tayo po ay magbabalik after this page short commercial. Magandang araw mga magulang at kabataan! Naghahanap ba kayo ng paaralang maayos, mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin? Sa Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated, tumatanggap kami ng kindergarten, elementary mula grade 1 hanggang grade 6, junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school na may strand na Humanities and Social Sciences. Sa Kitpi, may maalagang guro, maayos na pasilidad at edukasyong para sa masa. Mayroon din kaming scholarship program at tumatanggap ng mga scholars. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-enroll na sa Kitpi. Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa 0905-1423-948. Matatagpuan sa Poblacion 8, Cacar, Cotabato City. Sa Kitpi, abot kamay na bayarin, edukasyong siguradong kinabukasan. Bumili at manalo ng 300 trips to Mecca raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. Emerging technology through innovative marketing. Almia Digital Marketing Services. Your one-stop store of IT products and printing consumables and after-sales service. Available are printer, laptops, PC desktop, computer parts, and accessories. Vending machine, laminator, binding machine, tuner powder, tuner cartridge, drum kit, refill ink, eco solvent ink, pigment ink, sublimation ink, laminating film, photo paper, office and school supplies. Almia Digital Marketing Services, Cotabato City Branch, located along National Highway, Rosary Heights 1, Sinsuat Avenue, in front of Colan School, Cotabato City. Almia Digital Marketing Services, Sarip Agwak Branch, National Highway, Poblacion Sarip Agwak, Maguindanao del Sur. For your inquiries, you may text or call at cell phone number 0935-921-2261 or visit its Facebook page, Almia Computer Works. What are you waiting for? Grab yours! Water refilling station ba ang hanap mo? Ang Cotabato Aqua Life Water Refilling Station ay higit na mabuti dahil mayroong itong malinis at nakakabuti sa ating katawan. Matatagpuan sa Santa Ana Street, Ruales Site, RH13, Cotabato City. Para sa karagdagang katanungan, tumawag sa kanilang contact number 0916-3574-888 o 421-2011. Cotabato Aqua Life Water Refilling Station. A quality life, a quality water. Hello mga mamis.
Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic, open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered: family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cell phone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Quimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Bye, siya kapan? Why, Bapa? Nana ko din. Bapa. Bagi kako sa walay na nakinog ko adan hindi balita yani mana na pagsikap sa mata na narinyang ko ged kasaki na bahas ka pangingili ko di ako pagkabati sa Quran kadi ko gere sa mapya nakiog ko na makele kupon sa mga laga ang mga manisan. Ano natabuan Bapa? Kaadin magkatawang ko. Nang bapatalunong ka na mapiyay ka-check-upin. Kumpleto sila sa mga gamit sa ka-check-up sa mata. Sur lang, eye care clinic. Matunong kayo ito ba Bapa? Maya ba sa pagkambitiatan na mapakaya daun kasaki kabawangan ko na mag. Luka buanga sa Malaka na Gutierrez Avenue, Dusin Suat Avenue, Cotabato City. Ala inshallah na nalmo ko. Na magudasukal nalmo ko kando makele ko pa. Mga pagali nami, mga pakat nami, ubangili kano sa mapeka check-up nin sa mata, undo kompleto yung mga gamit nin, naangay kano sa Glang Eye Care Clinic, matun sa Malaka na Gutierrez Avenue, Dusin Suat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag kano sa cellphone number nilan 0966-024-6066. Kano email ad nilan glangacc@yahoo.com. Angay ka doon sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion and Welfare. Mole Job Portal project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito. O maaari din i-scan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng moleportal.h. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan
na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa di magaga. Arangkada Balita. Itama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan. 44 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at para sa iba pa nating mga balita. Isang mainit na pagtanggap ang inialay ng mga sundalo ng 6th Infantry Campilan Division at 24th Central kay Brigadier General Aldrin S. Anani, Deputy Commander ng External Defense Operation ng Western Mindanao Command ng Sandataang Lakas ng Pilipinas sa kanyang farewell visit sa 6ID Headquarter at Campus Yungko Awang Dato Udin Sinsuat Maguindanao del Norte, Kalawa. Si Brigadier General Amani ay kabilang sa Bantay Laya Class of 1994 ng Philippine Military Academy. Isang kilalang dalubhasang piloto na namumuno sa iba't ibang misyong panglaban at makatao bilang suporta sa pambansang seguridad at serbisyong publiko. Ang sabing pagbisita ay nagbigay diin sa patuloy na paggabay at suporta ng WMC upang palakasin ang kahandahan sa operasyon at pagtutulungan para sa mga gawaing pangseguridad sa labas ng bansa. Ito rin ay nagsilbing pagpapatibay ng pangako ng 6ID at GTFC na isa sa katuparan ang mga layunin ng WMC sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa kanilang nasasakupang lugar ng operasyon. Ang kaganapan ay nagpakita ng matibay na ugnayan at pagkakaisa sa pagitan ng mga units ng hukbo upang masiguro ang kaligtasan at kaayusan sa rehiyon at sa buong bansa. Apat na po 6 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang pagmamayari o nagmamayari ng 14.1 milyong halaga ng smuggle na sigarilyo na inabandona sa barangay Sangali, Zamboanga City. Sa report, sinabi ng Zamboanga City Police Office na ang mga smuggle na sigarilyo ay na-recover nitong linggo o kahapon sa labas ng isang abandonadong bahay sa sitio Malasugat, barangay Sangali. Nakumpirma na ang mga na-recover ay mga kahon na naglalaman ng mga sigarilyo. Nasa kabuuang 95 master cases at 38 rims ng smuggle na sigarilyo ang na-recover na nagkakahalaga ng 14.1 milyon pesos. Itinurnover na ang mga smuggle na sigarilyo sa Bureau of Customs para sa tamang disposisyon. 48 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Para sa iba pa nating mga balita, pinalalakas ng Philippine National Police ang mga police patrol sa mga shopping area, transport hubs at matataong lugar bilang paghahanda sa pagbubukas ng bagong school year sa Hunyo 2026. Ayon sa PNP, layunin ng hakbang na ito na matiyak ang kaligtasan ng publiko, lalo na ng mga estudyante at magulang na madalas pumunta sa mga mall at commercial centers
para sa pamimili ng school supplies at iba pang pangangailangan. Magpapakalat din ng mga pulis sa mga lugar na may maraming tao upang maiwasan ang mga krimen tulad ng pagnanakaw, panlilinlang at iba pang street crimes. Lalo na sa mga panahong siksikan. Nakikipag-ugnayan din ang PNP sa mga mall operators, barangay officials at local government units para sa mas maayos na pagpapatupad ng seguridad at mabilis na responde sa mga insidente. Ayon sa ahensya, bahagi ito ng mas malawak na plan na balik eskwela at school opening security measure na ipinapatupad sa buong bansa upang maging ligtas ang pagbabalik eskwela ng mga estudyante. 50 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon ay inilunsad na ngayong araw ng Department of Health o DOH ang pagsisimula ng pagbabakuna sa mga bata laban sa tigdas at rubella sa buong bansa. Sa abiso na DOH, ang aktibidad na may timang ligtas sa tigdas, handa bakuna DOH, protektado DOH ay sinagawa alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa Muntinlupa Sport Complex sa Muntinlupa City. Tampok sa aktibidad ang pangako mula sa katuwang na partners sa pagpapahayagan ng suporta ng DOH, local government units at development partners para sa bakuna kontra tigdas at rubella. 51 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Samantala, inaanyayan po ang lahat ng residente ng Dato Udinsin Suwata na makisa at samantalahin ang iba't ibang libreng serbisyo na hatid ng Provincial Government of Maguindanao del Norte sa pamamagitan ng Convergence Program sa serbisyong sama-sama, hatid ng serbisyo hatid ng probinsya ng Maguindanao del Norte. Layunin ng programa na mailapit sa mamayan ang mga pangunahing serbisyo ng pamahalaang palalawigan upang mas mapadali at mapadali ang pagtugon sa kanilang mga pangangailangan. At sa mga residente po ng Dato Udinsin Suwata, Maguindanao del Norte, bukas po itong programa. Mga serbisyong hatid, medical and health, free medicine, eye screening and reading glasses, buntis kit, dental services and dental kit, breast cancer check-up, pedia adult and OB/GYN consultation. Legal services, free legal consultation, assistance and related services. Agriculture services, veterinary services, youth and education, o distribution of school supplies. Magandang balita ito para sa mga magulang na may nagpapaaral ng kanilang mga anak. Meron pong distribution of school supplies. Community dialogue and consultation, kumustahan with the barangay captains. Disaster preparedness information drive or distribution of first aid kits and IEC materials including first aid and hazard orientation. Nutrition program, real property information drive, revenue generation program, person with disability affairs office or PDAO. Kaya sa lahat po ng mga residente ng Dato Udinsin Suwata, Maguindanao del Norte, samantalahin na po ang pagkakataon at ito po ay gaganapin bukas
June 1 o June 2, 2026 sa Municipal Cover Court, Dato Udin, Sinsuat. 54 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Panawagan muna. Inaanyayahan po ang lahat ng mga magulang at mga mag-aaral ng Barangay Bagwa Mother Bagwa Uno at iba pang kalapit na barangay na maaari nang magpa-enroll at magpalista sa paaralang sentral ng Lugay-Lugay. Para po sa papasok na kindergarten, magdala lamang ng kopya ng birth certificate o barangay certificate para sa grade 1 at transferees. Dalhin ang pupils progress report card at kopya ng birth certificate. Para sa dating mag-aaral mula grade 2 hanggang grade 5, sila po ay kailangan in-enroll sa pamamagitan ng pagsumiti ng confirmation slip. Maaari po kayong makipag-ugnayan sa punong guros kay Ginoong Sadat B. Minandang sa kanyang cellphone number 0917-3191-462 o sa mga gurong nakatalaga sa bawat baitang. Simula noong May 25 hanggang June 11, 2026. Gaganapin ang Oplan Balik Eskwela Enrollment at ngayong araw hanggang 5 o ngayong araw hanggang 5 naman ang Brigada Eskwela, kaya tinanyayahan ang lahat ng mga magulang na lumahok at pumunta sa paaralang sentral ng Lugay-Lugay. Ayan, sa lahat po ng mga residente or kalapit na barangay na gustong ipa-enroll ang kanilang mga anak. Ayan, bumisita lamang po sa may Lugay-Lugay Central. Or makipag-ugnayan kay Ginoong Sadat B. Minandang sa kanyang cellphone number 0917-3191-462 0917-3191-462. Limamput-anim na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at ang oras na natin sa inyo ni Dato Udin Sinsuat, Municipal Councilor Teodoro Ted Moingeta at hatid din sa inyo ni MP Attorney Omar Yasser Sema at ng Ministry of Labor and Employment or Molly Barm at also hatid sa inyo ng Glang Eye Care Clinic located at Sinsuat Avenue, Cotabato City at ng Bagwa Lying Clinic na matatagpuan sa may Kimpo, Bagwa Dos, Cotabato City at ng Search What Service Center located at Don Roman Valo Street, Cotabato City. 57 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at abangan po mamaya ang lilang-lilang ni Kakamaya. Ayan, sa ating mga avid listeners, sa ating mga viewers, maraming salamat po kay batiin muna natin sila para hindi naman sila magtampo sa atin. At hello po kay Bayo Omo Kolsom Mitimbang Waya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kabang samuro mapiyang malulom sa Likatanulangon. Ma'am Carolyn always watching pa shout out po kay Dato Tong Waya from Puro Kabayan Labi, Barangay Dato Balabaran. Ayan, hello po kay Ma'am Bayo Omo Kolsom Mitimbang Waya. At hello to Ismail Sanday. Assalamualaikum. DJ Ati Maya. Mapiyang malulam. Masala katanusan. Ang inda ni Batad Tano Dansan. Paki-shoutout po kay Insan Noraida Udasan. Baynot Ibrahim. Sukran DJ Maya. Amanisa na Bang Samuro from Matanog, Maguindanao. At hello to John Rambo sa Mindanao.
ko ito maintindihan. Kumbati. At hello to Sagira is Ibay from Matasapad Matanog, Maguindanao. At hello po kay Ma'am Kamutan Mandang, kay Omo Otaimin Gampong, kay radyo natin Dato Haris Dumamba Ismaila. Yan, kay Sir din sa Dawang Dulo, kay yan. Yan sa ating mga taga-subaybay na hindi hindi ano Ayan, hello to Ma'am Simbay Adam. Timang, good afternoon. Watching from Almonte Extension, Purok Buala, na Poblasyon 2, Cotabato City. At salamat po dyan sa may Poblasyon 2. Salam, kuya. Ayan, from Almonte Extension. At hello to Salam, watching from Dato Udin Sinsua, to Maguindana del Norte, from radyo natin Dato Haris Dumamba Ismaila. Okay, alas 5 ng hapon. Maraming salamat po sa pagsama sa akin sa loob ng isang oras. Hanggang sa muli sa ganito ring oras at himpila, 95.9 na radyo natin FM Cotabato City. Sa ngalan po ng aming butihing station manager, sa aming admin officer KBP license, BCTR, Sir PB Jawaril, at sa aming news head, Miss Nororisa Mamintal Kusin. Sa aming mga media technician, ako po si radyo natin Caroline Abbas. Magandang hapon na Central Mindanao. Manatiling nakatutok sa 95.9 na radyo natin FM Cotabato City. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino at sama-sama tayo Bangsamoro. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 radyo natin FM Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa inyo, di magaga. Pelotaryo. Ayan. At bago ang showbiz, narito mo na ang report mula kay Giselle Ricafort. Anong sabi ni NBI Director Melvin Matibag, Giselle? Mahuhuli na ba si Senator Bato? Si General Bantag at Atong Ang? Ang dami namang nasa listahan, lakay. Giselle Ricafort, please.